Okay, dadagdagan, Hindi pa nakakakain. dadagdagan ko yung question ni Kim. Sagot niya sa tanong ni Kim. Para may context yung question ni Kim, dadagdagan natin. Paano nyo masasabi na kayo, kabataan, ang pag-asa ng bayan, kung sinasabi ng iba, lalo na ng mga matatanda, hindi ako kasama doon, Gen Z ako, kasama ng mga matatanda na weak generation daw tayo. Ay, maganda to sir, maganda to sir. Oh, para may context lang yung question ni Kim. Ang kabataan kasi noon, kumpara ngayon, kasi ang kabataan niya nakakaranas na sila ng Ganyan yung mga tanungan na gusto ni Kim kasi mahilig Yung mga- sa ganyan. Ayan. nakakaranas na paano masasabi ng mga matatanda na may hina ang mga kabataan ngayon kung sa panahon natin ngayon nakakaranas ng depression yung mga bata sa loob ng pamilya nila, sa loob ng tahanan nila. Diba? Tapos, marami din naman nadidepress dati. Hindi lang na, talaga, hindi na-diagnose. Kasi wala pang mga, hindi pa uso yung mental health na concept. Kaya sinasabi nila, ngayon lang daw lumitaw ang mental health na issues. Kasi dati wala pa silang concept, hindi pa sila familiar sa concept na yun. Pero ngayon, familiar na tayo, alam na natin i-regulate yung mga emotions natin. Kaya, nasasabi natin na meron tayong mga ganoong cases, di ba? So, hindi nila pwedeng sabihin na ngayon lang yun nangyayari, na tayo ang weak at sila yung strong. Kasi sir, sa Dati, generation, yung mental health kasi dati, parang siyang baliw sa, dating, Oo, gano'n lang. Baliw ka. Pag may mental health issues ka, baliw ang tawag sa'yo. kaya, Sir, pinapatamaan mo ba? Hindi, ganun yung ano concept ng mga matatanda. Sir, yung mga, hindi nila nare-recover. Hindi, wala silang Mental health. pangalan para doon. Ano sir? Wala silang hindi nila kaya. Kung yung pangalang na silang matatanda ang nakakaboto para sa pahawak ng Pilipinas, lumulubog na tayo. Paano nila Diba? masasabi mahina tayo? at saka po sa generation natin ngayon, Mm. nakaka-access na tayo sa lahat ng bagay. Mm. So alam na natin kung ano yung mas makabubuti sa atin sa future. Oo, tama. In short, Gen Z ang sasagip sa sige, huwag niyo ako Pilipinas. medyo. Observe ko po, sir. Ah. Yung mga magulang, like, yung sa lola ko po, yung mga magulang po kasi dati, yung mga, may mga halong Espanyol, like, mga strict po talaga sila. Mm-mm. Like, parang like, maglakad ka lang ng tumunog yung lakad mo, papaluin ka kaagad. Pero hindi po nila napapansin na yung mga anak nila natatakot na ipakita yung mga emosyon nila kasi nga po ganun, sobrang strict nila. Yung ngayon po kasi, kami mga generation, kumbaga hindi na po kami natatakot ipakita yung namin, yung say namin kasi hindi lang kami basta bata eh. Parang naranasan ko yun dati Like sinasabi, lalo na po si Robin Padilla, nabubisit ako. Di ba? Wala natin hindi mo gusto ko niya mental health. Ang dami-daming nagiging Malalaking tao. Pero ang iyakin niya, ang iyakin naman niya sa mga Senate hearing, di ba? Kanya, wala, Sir, kain po. Ay, thank you, sige. Oh. Di ba DDS ka po? Ah? But sir, DDS ka? Sino ba sabi? DDS ka, sir? Sino ba sabi? Ito na magtatapos. Sasakalin ko. Ano ka ba? Hindi ako DDS. Wala nang magtatanong about sa mga discrimination na yan. Ito, ayan, connected doon. Dapat ba ito ba sinasabi ng mga matatanda kasi na naman no, puro matatanda ang target. Mga matatanda sabi nila, huwag kayong makialam mga bata kasi di pa kayo nakakaboto, wala pa kayong alam sa mundong ito, sabi nila. Ganyan sinasabi nila. What is your comment about that? Wala akong masagot. Sir, hindi po natin masasabi na walang alam yung generation natin. Kasi, una sa lahat, sa generation ngayon,
meron ng mga 5 years old na sobrang talino na mas matalino pa po sa kanila, sir. So, hindi po nila masasabi yun. Oo, tapos kaninong future ba ang maapektuhan dahil sa mga kagagawan ng mga generation nila? Diba? Future nyo, future natin. Ay, sinama ang sarili, no? Sir, at saka po sir, sa generation din po natin ngayon, mas nakaka-access na po tayo sa social media. So simula po nung umugong yung tungkol dun sa flood control, parang mas naging mas matalino na yung mga tao. Yung mga kasi more on po kasi ang mga platforms po ng mga news ngayon, yung parang news channel po ngayon, halos lahat po na nagko-comment, puro Gen Z rin po. Kaya masasabi ko po na mas matalino po talaga yung mga ngayon, yung generation po natin ngayon. Tama. Tapos, open-minded ang mga Gen Z. Gen Z pa ba kayo? Gen Alpha na yata kayo eh. Mapapasok ako sa Gen Z yata ako, sir. Ako, 2012. oo, 2012, Gen Z pa yata yan. 2013, Gen Alpha. Okay, so tapos, then beta na sa 25. Oo, yung mga lumaki sa AI. Gen Z naman lumaki sa technology. Wala na, inaantok na. Uy, Sir, bakit po kaya tayong mga Pilipino? Hindi naman po lahat ng Pilipino ha, pero tayong mga Pilipino, kahit nakita naman po natin kung ano po yung nagawa ng politiko sa atin, boboto pa rin po nila. alam mo, meron akong reasoning dyan. Personal theory ko lang. Na tayo kasi mga Pinoy, mahilig tayo sa drama, mahilig tayo sa inaapi, mahilig tayo sa yung hindi gumaganti ganyan. So, mahilig nga tayo sa mga diba, sa mga palabas. Yung mga nanay tatay natin mahilig manood ng mga palabas. So, gustong-gusto nila na merong drama. So, nahihila or nadadala nila yung drama na yun pagdating sa pagboto. At yun ang ginagamit or ni-utilize ng mga politicians para makuha ang puso ng masa. So, halimbawa, maghihiganti ang isang kandidato sa isang presidente dahil pinakulong daw ang kanyang tatay sa ibang bansa. So, iboboto ko yan para makapaghiganti. Kilala nyo na yun? Sir, matanong lang, ilang oras na ba yung recording mo? Kanina 30 minutes, ngayon 34 minutes na. Hinati ko, episode 2. Episode Episode. Mas mabilis ka pag magkaroon ng episode kaysa sa mga movie, sa mga Teleserye. drama. Hindi ko na i-edit to ha, iano ko lang. Iano ko lang yung Sir. yung video gagawin kong audio para mas mapataas So, may ko. upload yan, sir. Aabangan ko Sa yan. YouTube, meron akong podcast talaga. Episode 1 to 5, meron na akong nakapag-upload last year. Nahinto lang ako dahil naging teacher na ako. Pero ang daming doon, matataas na views. Oo. Diba, din pa. Yung kay Bini, Ayun po. kumita ako doon. Nakabili ng Ilang pages ang kinita mo, sir? nakabili ng iPhone dahil kay Bini. Huh? Buti na lang hindi na copyright. Sir, yung mga PT po na video, katulad po ng PT po na ginawa ko po sa inyo, sir. Oo. Ipopost ko dapat po siya sa YouTube kasi na-copyright. Ha? Tinanggal ko yung music noon. Ay, hindi ko po tinanggal. Tinanggal ko yung music noon nung in-upload ko yung inyo. Ano bang tanong dyan? Yung may thrill sana, yung magde-debate yung lahat. Magde-debate na naman. Last question na, sir, yan. O ano? Walang tigil to. Walang tigil.
Pag-10 tayo dito. Guys. I have a question about to sa grades. Di ba yung in-announce na transmission daw ng grades? Agree ba kayo or disagree? Oo, ayun. Yung transmission, like for example, 90 ata yun, magiging 95. Oo, very relevant yan sa inyo. Like, yung Ano? transmission of grades. Ito kasi yan, background information lang ha. Hindi ako agree din. Ito background information para mas solidify yung ano nyo, opinion nyo. Sinasabi kasi ng ilan, napapansin nila, pero hindi ito opinion ko ha, sinasabi lang nila, na dumadami ang with honors kahit hindi naman daw deserving o kahit hindi naman daw magaling ang bata. At nakikita nilang rason ay yung transmutation ng grades. So, halimbawa, 84 ang grades ng bata, nagiging 90 yan kapag nata-transmute. So, halimbawa, 65 ang grade ng bata, nagiging 75. So kahit wala pa talagang proficiency yung bata, nakakapasa siya. Hindi yan kasalanan namin na teachers, kasalanan yan ng sistema na siniset ng DepEd dahil sumusunod lang din kami sa grading system. So kayo ba ay approve or agree na dapat itigil na ang transmutation? Na yung from 84 nagiging 90, mayroon man ganyan equivalent eh. Or tuloy-tuloy lang para makapasa lahat, walang may iwan. Sabi nga natin, no child left behind. Yun yung policy ng DepEd. What is your opinion about that? Itigil, no. No. Kasi, hindi po deserving. Agree. Naman na yung... agree. No, kasi, hindi kasi deserving pag, alam mo yun, bagsak ka tapos bibigyan ka pa ng chance dahil dun sa transmission something na yan. Kaya yung meron nga kaming isang kaklase, di ko alam kung baka siya Huwag mong pangalanan. Hindi ko pa pangalanan siya, pero nakaabot siya ng grade 8, pero di pa rin siya marunong magbasa hanggang ngayon. Meron Yung din sa Del pinag-report siya Pilar. kanina. Meron din po. Sa Del Pilar na. Kaya nga yun, di ba grade 8, parang nagiging kasalanan pa namin na grade 8 teachers wherein, di ba dapat elementary yun, dapat nasasala na bago mag grade 6, ay sa grade 6 dapat bago mag grade 7, nasala na itong bata na to hindi pa ready sa high school. Ako sir, agree din po ko doon na patanggal na po natin yung transmutation. Agree po ako doon sir, kasi po sa section po namin sir, kapag po may recitation na magbasa or something na isagot yung tanong na madali naman po, hindi po nila sagot, hindi po nila mabasa sir. Sa section po namin sir, sobrang dami po talaga sir na pati po pagbabasa hindi na po marunong. So, kailangan po, dapat kung ano po yung hard work mo, kung ano po yung pinakita mo sa bawat quarter, sa first, second, third, and fourth, dapat yun na po yun. Dapat po hindi na po binabago na sistema. Binabago na sistema natin. Kasi kung babaguhin po nila yung grades, na, para po sa atin talaga, para pong masasabi po natin na undeserving po tayo sa grades na yun, sir. Kasi, kunwari, pag binigyan po ko ng 86 or 85, tapos po, naging 9 po yung grades ko. So, basically, kapag po ganun, di ba, kapag line of 9 ka, sir, mag-with honors ka. So, ibig sabihin po nun, undeserving ka, sir. Kasi po, yung kahit na hindi mo naman po binigay yung best mo, tas sa sistema natin, sir, mababago dahil sa transmutation po. Ano lang po. Doon sa sa no child left behind. Sir, wait lang sir. Bawal po ba yun? Like, hindi nila tatanggalin yung, yung Transmutation. Hindi po natatanggalin yung transmission po pala. But, instead of removing transmission, wait, ano ba yun? Transmission, sir, di ba? Transmutation. Hindi ako agree. Instead of removing transmutation po, what if like, ayusin nila yung kabuuang grading system ng Pilipinas? Pwede. Kasi may kaklase po kasi ako ng grade 6. Gulat ako, sir, grade 8 siya, sir. Dati ng grade 6 po, para siyang basta bagsakin po yun. Biktima rin po ako ng transmutation, sir. Kasi naalala ko po,
Nung first quarter po, tinanong ko po yung teacher kung gumagawin po sila ng transportation. Kasi po nakita ko po yun sa TikTok. Mm. Kung gumagawin po sila ng transportation. Di naman daw po gumagawin ng transportation. Yung mga teacher po wala. May iba po silang ginagamit. Parang hindi po transportation. Automatic na sa ano yun. Sino yun? Leganada. Pwede, sir. Like dati, hindi ko alam kung weird to, pero like dati ng grade 7 sa TLE, nakakakuha ko ng 96. Pero weirdly na, parang nabiweirdohan ako like, sure ba ma'am, 96? Kasi parang feeling ko hindi ko deserve. Hindi pa ko English, sir. Ano daw? Hindi ako English, sir, na dapat ipatanggal yung transmission. Ano po, sir? Ayan. Bakit? Kasi po, parang ipinapakita ng DepEd ng pag-asa po. Kasi yung iba sa below average na grade is, parang inaano po sila na, nagda-drop out na po sila. Mm-mm. Tapos early child labor po, parang ganun. Kaya, agree po ako na, disagree po ako na ipatanggal ang transmission. Kasi, pinapakita po nila ng DepEd na ang mga below grades na yun is, may pag-asa pa po silang mag-aral, matuto po. Kasi pag tinanggal po yun, parang, baksak na nawawalan na po sila ng pagkasa para papadrop out na po sila. Kaya, yun po yung isa sa mga rason ng early child laboring po. Ayun po. Isang factor din yan, di ba? Pagka bumagsak, nag-drop out ang bata, huwag na mag-aral, bobo naman yan, magtrabaho na lang, ganun. So, ayaw mangyari ng DepEd yun. Kaya yun ang ginagawa, mass promotion. Sir, ang ibig sabihin lang po yan, kailangan po natin maging hard work, sir, na estudyante. Kasi po, marami pong estudyante, sir, na hindi na po marunong magbasa pero qualifies pa din po sa next grade level. So, ano po, sir, kapag po nabigyan po ng chance na magbago ulit, siyempre po mag-hard work na po tayo. Ibigay na po natin yung best natin para po, siyempre, mapakita po na deserving po tayo sa awards, which is the with honors, high honors, or highest honors po. Diyan po, disadvantage din yun kasi, yun nga, yung literacy percentage ng Pilipinas, bumababa yung mga literate na mga graduates, lalong-lalo na sa senior high school, maraming mga percentage, malaking percentage ng mga gumagraduate sa senior high school, ang hindi marunong mag-comprehend sa binabasa. Marunong magbasa, hindi masyado sa comprehension. Yung issue na to, sir, parang neutral po siya. Kasi like, kung tatanggalin po yung transmitted grades, marami pong possible na mag-drop out. Kasi nga, yung mga iba po baka mawala ng pag-asa na. Pero kapag naman po hindi tinanggal, parang ano din, wala nga din po. Mahirap din, Pero hindi naman tayo mag-drop out kapag nakakapagpasa naman tayo po. Is na mga nakakapasa tayo sa mga quizzes, tas mataas yung performance test natin. Siyempre hindi tayo mag-drop out doon, tas complete pa tayo ng attendance. Hindi tayo mag-drop out doon. Pero kapag... No, I mean yung mga students na like, alam mo yung mga gangs tayo, kung mag-mention, yung mga guys, or like boys at the back, parang something gano'n. Ging daw, ging. Yung... Ano po yun? Ging daw yung mga ging. Hindi, kahit hindi yung mga geng-geng, sabihin na lang natin yung mga napag-iwanan na. So, halimbawa, grade 8 na. Pero ang reading proficiency pa lang niya ay nasa elementary, grade 3, let's say, grade 3, ganyan na level. So, afford ba nila na mag-hire ng tutor para maitaas yung level nila, para lang makasampa sa pagiging grade 8? Yung teacher na po yun. Kasi po, teacher na po yung bahala doon. Kasi kayo po yung nandyan, kayo po yung nag-guide sa amin para po paturuan ko. So, basically, kayo na po yung tutor namin. So, sila na, meron na po silang, may nag-guide na po sa kanila from kinder to grade 8. Pero hindi ako nagtuturo ng reading. Writing tayo sa grade 8. May ano pa ako? May masasabi pa ako sa sinasabi. Ah. Ang masasabi ko po, sir,
sinasabi niya po na kaya, DC pa ulit nga nung sinabi mo na na si sir dapat yung, di ba, yung magtututok dun sa estudyante na yun kasi nga siya yung teacher. Mm. So kasi ang teacher kasi nagtuturo sila general, kumbaga sa isang session. Oo. So walang time yung teacher na Hindi siya tumutok lang dun sa tutor. isang estudyante naman. Yun lang po. Pero po, hindi naman lang po siya about dun sa may kung ano po yung level mo sa pagbabasa. It's about kung ano po yung kaya mong matutunan sa time po nila, which is mga subjects po nila. So, parang yun na din po yung guide natin sa sarili natin para mas matuto pa po tayo. And syempre po, di naman po tayo makakakuha ng passing score sa exam or ng quizzes kung po tayo. Hindi po tayo nakikita. Ayan po. Mm. Kasi wala. Gets ko si Kim dun sa sinabi niya, sir, kasi hindi teacher ang unang, hindi yung mismong teacher ang unang tutor ng bata. Kasi nasa ekonomiya ng kinalakihan ng bata. Kasi kung grade 8 na po yung estudyante, tapos yung pagbabasa niya ay nasa grade 3 pa rin, grade 3 level. Bakit ganon? Kasi dapat po parent ang unang nagtuturo ng ganyan sa bata. Tama po yun. Pero po kasi ako ngayon po, hindi na po ako tinuturuan ng parents ko. Like, parang kaya ko na pong i-guide yung sarili ko. So, Hindi, what I mean naman kasi is bata pa lang yung estudyante. Bakit? Hindi na, nasa parent rin kasi yan kung Hindi natutukan. tututukan nila yung pag-aaral ng bata. Opo.